Yung taon ay nakumpleto na ang apat sa pinakamagandang modelo ng motorcycle scooter dito sa bansa. Binansagang Big 4, ang apat na pinakamahusay gamitin sa loob ng kalsada at mapapakinabangan sa pang-araw-araw. Ang mga Japanese motorcycle na ito ay napakamura, sulit at napaka-praktikal. At mas magugustuhan mo sa pangmatagalan. Yan ang alamin natin kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang punta sa akin channel, baka naman kabihin po mo sa subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to. Number 4, Kawasaki Brusky 125. Ang kalalabas lang na modelo ng Kawasaki sa bansayang Brusky 125 ang pinakabagong entry ng scooter na pinakilala sa pamamagitan ng pagkikipagtulungan ng Kawasaki Motor Philippines sa Modenas, isang respetadong pangalan sa industriya ng motorsiklo sa Malaysia. Ang Modenas ay nakilala na nagpuproduce ng mga scooter na may mabababa sa 200cc ang displacement capacity. Binuo ng partnership na ito ang mga pandaigdigang pamantayan ng Kawasaki sa kahusayan ng pagmamanufacture ng Modenas na mga produktong motorsiklo na nagre-resulta sa isang scooter na angkop para sa mga praktikal na pangangailangan ng pang-araw-araw na buhay. Kaya ang Brusky 125 ang isa sa mga napili ng brand para maging pambatong commuter sa hanay ng street bike scooter dito sa bansa. Nagbibigay ang Brusky 125 ng magandang performance at improved reliability na nanggagaling sa mismong manufacturer nito. Ngunit ang pamilyar na panlabas na disenyo ng estilo nito ay parang sa Honda Click 125. Ang nagpapagana sa commuter na ito ay ang isang 125 cubic centimeter na displacement capacity with fuel-injected type na may kasamang single overhead camshaft engine at ipinari sa isang CVT type transmission na kayang gumawa ng 9.52 horsepower sa kada 7,500 revolution per minute at maximum torque na 10 Nm naman sa kada 6,000 revolution per minute. Ang Brusky 125 ay nakaposisyon bilang isang praktikal at maasahang pagpipilian para sa mga nangangailangan ng pang-araw-araw na scooter na hindi ganun kalakas sa fuel. Tumatakbo ito sa bilis na 105 km per hour habang kumukonsumo naman ng hanggang sa 40 to 45 km per liter. Meron itong fuel tank capacity na 5.1 liters na bagay lang din para maggamit sa pagdi-deliver at long ride maging pati sa service. Ang two-wheeler na ito ay pinagsama-sama ang mahalagang features na pangunahing ginagamit ng marami sa loob ng kalsada, kabilang ang pagkakaroon nito ng twin LED headlamp na sa harap at signal lamp indicator, may kasamang rear combination para mas matugunan ang malinaw na biyahe sa oras ng gabi. Nilagyan din ito ng magagandang suspensions gaya ng naka-telescopic fork front suspension at swing arm naman sa rear suspension para sa dagdag na comfort kasama ang makakapit na braking system nito sa harap at likod na parehong naka-disc type na naklase. Ang 14 na pulgada ng mga gulong ng Brusky ay naka-tubeless na. May kakayahang panghawakan ng anumang klase o kondisyon ng kalsadang dadaanan. Nilagyan pa ng pangkaragdagang features para sa iba pang mga pangailangan sa pagsakay, kabilang ang analog gauge panel instrument nito para makuha at maintindihan ang mga impormasyon na ipinapakita ng motor. Kasamang pagkakaroon nito ng USB port charging system, mga bulsa na lagayan ng gamit at under-seat storage para sa iba pang mga gamit. At sa pagpapabuti ng kaligtasan at seguridad, ang Brusky 125 ay mayroong shutter lock system, pass switch at side reflectors, habang nananatiling mas madaling paganahin sa pagkakaroon ng electric starting at kick starting. May kabuwang sukat ng seating height nito na 76 cm at tumitimbang itong motor ng 108 kg. Ang ground clearance nito ay nasa 12 cm at nagkakahalaga ang kabuwang presyo nito ng 70,161 pesos dito sa bansa. Number 3, Yamaha Fatio 125. Ipinakilala kamakailan lang ng Yamaha ang pinakabagong miyembro ng Mio Scooter range sa anyo ng Fatio sa halagang 88,900 pesos lamang. Ang bagong Fatio ay nagtatakda ng sarili bukod sa pang-entry level na hanay ng scooter ng Yamaha Motors.
Salamat sa makabagong modelong ito na nagbigay ng pag-asa sa mga kababaihang magmaneho ng mga motorsiklong scooter na medyo class at oldish ang datingan at mas komportable sa karamihan. Mga premium na features at kahangahangang teknolohiya, yan ang may pagmamalaki sa iyo ng modelong ito. Idinisenyo upang ilabas ang pagiging natatanging kalidad sa bawat individual at pagiging matipid kung ikukumpara sa karamihan. Ang pinakabagong patio ng Yamaha ay idinisenyo din upang matugunan ng patuloy na pagbabago ng mga pangangailangan sa pang-araw-araw at para may sakatuparan ang mas mabilis na paraan ng transportasyon sa panahon ng on-the-go na generation ngayon. Itong Yamaha patio ay pinapagana ng isang fuel-injected type na 124.8cc engine displacement na may kasamang single cylinder na gumagawa ng 8.3 horsepower at 6,500 rpm at 9.9 Nm ng torque naman sa kada 5,000 revolution per minute. Kapag isinama ang Blue Core technology na disenyo ng Yamaha, sa makina ay lumalabas ang totoong lakas nito. Kasama ang nilagay pang hybrid system, power treat sa engine nito na kung saan dagdag sa galing ng performance at katipiran sa fuel economy. Kaya naman ang average na bilis nitong motorsiklo ay umaabot din ng 105 km per hour at may fuel consumption na 40 to 45 km per liter. Matipid-tipid na rin kumpara sa ilang mga model ng Mio scooter ng Yamaha sa bansa dahil sa kakaibang paggamit ng scooter ng ito ng bagong hybrid capability power, tulong na gumagamit ng baterya sa loob ng 3 second sa matinding acceleration. Kasama sa iba pang amenity nitong modelo ay ang Y-Connect system, isang maintenance system recommendation na kung saan mamamonitor ng may-ari o rider kung magkakaroon nga ba ng malfunction itong motor o di naman kaya ang mga maintenance recommendation ay makikita dito sa sistemang ito. Kasama ang pagkakaroon ito ng smart key system, electric power socket na saksakan ng gadget at mga LED headlamp. Nilagyan din ng hazard lamp na built-in na rin. Maluwag na underseat na may 17.8 liters at may malaking fuel tank na rin na 5.1 liters. Nilagyan ng digital meter panel gauge na magbibigay sa modelong ito ng napaka-convenient na pakiramdam sa lahat ng makakagamit. Ang Mio Patio ay gumugulong sa mga tubeless na gulong nito na may kabuang sukat na 12 pulgada. Ito ay sinama ng front brake disc at drum brake type sa rear na may kasamang combination braking system na nagpapanatili ng magandang pagpipreno at nagpapaganda na rin sa bawat pagmamaneo. Ang disenyo nitong motor ay mala retro, simpleng styling na disenyo na may makikitang Blue Core hybrid technology na nakadikit sa mismong body. Ang retro style na katangian sa panlabas ay nagbibigay ng isang atraksyon sa motor na ito para mas tangkilikin ng marami, mas piliin kumpara sa ibang modelo. Meron itong kabuang bigat na 95 kg at ground clearance size na 13.5 cm. May kasalukuyang presyo ito na 88,900 pesos. Sulit na rin naman para sa iyong pang-araw-araw na pagsakay. Number 2, ang Suzuki Bergman Street 125. Ang pagpasok ni Suzuki sa kategorya ng maxi scooter ng mga motorsiklo sa Pilipinas ay isa sa mga pinakaabot-kayang opsyon para sa Pilipinong mamimili at naghanap ng budget-friendly na motor na maxi type category. Ang Suzuki Bergman Street ang isa sa mabibili mo ngayon. Mula sa makasaysayang pangalan ng Bergman, ang Bergman Street ay isang bagong maxi scooter mula sa Suzuki stable na may tagline na ang maxi scooter na kayang-kaya mo. Nasubukan na rin ng marami ang magandang pakiramdam habang nakasakay sa isang affordable na maxi scooter, ngunit isa lang masasabi ng karamihan ay napaka-komportable talaga. Ang Suzuki Bergman ay nilagyan ng 125 engine displacement na may kasamang 4-stroke single-cylinder, single overhead cam, 2 valves sa engine. Ito ay nagtatampok din ng sapat na lakas para sa pang-araw-araw na pagsakay sa loob ng syudad na may kasamang CVT automatic transmission type. Ang pagsakay ay walang kahirap-hirap at nangangailangan lamang ng isang simpleng pag-ikot ng throttle upang gumana. Nakagagawa ng lakas itong modelo ng 8.58 horsepower at 10.2 Nm ng torque. Ang nagagawa nitong performance ay sapat para maibiyahe sa loob ng syudad o di naman kaya sa mga long ride. Ang
Ang air-cooled at fuel-injected type engine nito ay simple at sapat na mahusay para sa pang-araw-araw na gawain sa paligid ng lungsod, habang nananatiling malinis, ligtas ang emisyon at madaling patakbuhin. Ang tangke ng gasolina nito ay may lamang 5.6 liter at ang Suzuki Bergman ay matipid din sa konsumo, sapagkat kaya nitong umubos ng 1 litro sa layo ng 53.50 kilometro. Ang chassis nito ay gawa naman sa bakal na may kasamang telescopic fork sa front suspension at habang hydraulic type naman sa rear suspension. Habang ang stopping power ay dala ng disc brake sa harap at drum brake naman sa likuran. Pinapanatili nito ang matibay at magandang kapit ng preno sa oras ng mga biglaang pagpipreno, sapagkat itong Bergman Street ay nilagyan din ng isang combination braking system na nagpapasabay ng harap at likurang preno nito sa oras ng mga pagpipreno para sa ligtas na paghinto, lalo na sa mga biglaang kondisyon. Ang mga gulong nito ay nakakast aluminum at may diameter na 12 inch, habang ang taas ng upuan ay nasa 780 mm. Nilagyan itong motor ng katamtamang dami ng mga features gaya ng USB port charging socket, mga bulsa at console pocket na may kasama pang underseat storage na lagayan ng gamit. Ang mga naka-LED type na mga ilaw nito sa harap at likod ay nagbibigay naman dito ng napaka-reliable na visibility sa madidilim na kondisyon, habang nananatiling payapang pakiramdam sa lapad ng upuan nito at sa simpleng pormahan nito. Kasama ang naka-digital instrument meter panel gauge na magbibigay ng malinaw na impormasyon sa lahat ng kaganapan sa motor. Sinamahan din itong motor ng safety at security features gaya ng isang traction control, shutter lock for security, engine check warning para sa madaling pag-unawa kung ang makina ay nagkakaroon ng malfunction, at isang pass switch sa madaliang biyahe. Tumitimbang ito ng 110 kg at may taas ang ground clearance nito ng 16 cm. Nananatili pa rin sa kasalukuyang presyo na 83,400 pesos dito sa bansa. Ang pinakauna sa listahan natin ay masasabi mo talagang pinakasulit sa karamihan, ang Honda Click 125. Ang Honda Click 125 version 3 ay ang pinakabagong pag-update muli ng Honda sa linya ng Click na motorsiklo nito dito sa bansa. Nakaretailing sa estimated price na 85,900 at ito ay kasalukuyang inaalok sa isang standard na variant sa Pilipinas na may 4 na mga pagpipilian sa kulay. Ang 2023 Honda Click 125 ay pinapagana ng isang 125 cubic centimeter liquid-cooled na makina na nagtatampok ng ESP Plus engine technology ng Honda, kasabay ng kanilang ACG starter at PGM-FI na teknolohiya sa gasolina upang makapaghatid ng mataas na performance at mas mataas na fuel efficiency na may mababang emisyon. Ang bagong Click 125 ay nilagyan din ng mga creature comfort tulad ng fast charging port sa console box at isang all-LED lighting system at may kasamang underseat compartment luggage room na 18 liters. Para sa kaligtasan ng Click 125 ay nilagyan ng combi braking system at malakas na brake force na nag-aalok ng pangkaragdagang kaligtasan sa mga sitwasyon na nangangailangan ng buo o agarang pagpepreno. Ang modelong ito ay binansagan ding game changer dahil sa mga sitwasyon na kung saan itong Honda Click 125 ay lubos na mapapakinabangan ng marami sa pagde-deliver, service sa pang-araw-araw, pamamasyal at gamit sa long ride ng ilan nating mga kababayan. Dahil sa mga nilalaman na lubos na mapapakinabangan ng mamamayang Pilipino, kaya tuloy isa ito sa first choice motorcycle dito sa bansa. At sa kasalukuyan, ang kabuuang presyo nito ay nagkakahalaga ang 85,900 hanggang sa pinakamataas pa